Kapatid, welcome po sa ating devotion. Ngayon po ay May 24, 2026. Yan, welcome po sa ating devotion / prayer meeting. Ayun, so depende ko anong mangyayari mamaya, kung mayroon pang prayer meeting na kasama. So magpo-focus tayo ngayon sa napakagandang message ng ating devotion ngayong araw na ito. So ang ating magiging preacher ay walang iba kundi si Ate Aileen M. Ramirez. Ayan. So bago tayo mag-start, syempre, nais nating anyayahan ang ating magiging opening prayer for today. Walang iba kundi si Sister Rihanna Bianca Garcia, ang ating pong secretary ng The Enlightened Christian Ministry. Now po, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay nagkatipon-tipon upang mag-aral ng iyong banal na salita. Panginoon, nawa po, i-bless na po, nag-preach po sa amin ngayon upang madami po ng spirit ng inyong word of God. Panginoon, nawa po ang pag-aaralan namin ngayong gabi ay lubos na tumimo sa aming puso't isipan. Ito po ang aking hinihiling. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Hallelujah. So, sorry po. Tinawag ko nulit siyang secretary. Ang secretary po natin, ayun, si Sister Angel Palagana. Sorry po, natawag ko siya tuloy secretary. Baka in the future maging assistant secretary siya. si Ate Bianca. Ayun, malay natin, 'di ba? Kung ano yung calling ng Lord, no? Why not, 'di ba? So hindi na po natin patatagalin pa. Ayun, nais po nating tawagan ng pansin upang magbigay ng Word of God ang ating magiging preacher for today. Ayan, si Ate Aileen M. Ramirez, presidente or head admin assistant / president ng The Enlightened Christian Ministry. Praise God, hallelujah. Am I loud and clear po? Yes po, loud and clear po. And siguro head, wag ka ng kung okay lang is... Opo. Sige po. Wag na mag-mute. Kaso may ngayong background ko pag di ako nag-mute. Sige po. Sige, pag medyo maingay na lang, tsaka ka kasi baka hindi ko alam, malaglag ako bigla. Dahil nandito kasi sa preaching ko yung phone ko. Opo. Sige po. I mean, yung interface ng ko yun is nasa Magandang Balita Biblia kasi. So, ayun, baka, just in case lang na malaglag ako, alam ko. Ayun, so, praise God, hallelujah. So, isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, ayun, all of those subscribers of the Enlightened Christian Ministry YouTube. So, ayun, blessed evening everyone, and I hope and I pray na ayun, mabless po ang lahat na nakakapakinig, lahat ng naaabot ng amin pong YouTube channel. And please like, share, and of course subscribe po para marami pang maabot, marami pang ma-enlighten sa salita ng Panginoon. So yun, let's talk about our topic for today. For tonight, sorry. The title is Be Ready and Be Aware. Ayan. So, before we start, let's pray. Yes, Lord.
excuse me. Yes, Lord God, hallelujah. We thank you and we bless you, Panginoon, for this wonderful night, oh God. Thank you so much, oh God, for the privilege, oh God, to us na mag-gather po namin ngayong oras na to, Panginoon, ang gawain dito po sa aming ministry kung saan, Lord God, we are enlightened, Lord God, the people who needs your word and who needs your light, oh God. Especially to all those visually impaired, oh God, na kailangan, Lord God, ng liwanag through your word, Lord. Thank you, God, for everything that we have, Panginoon. Lahat ng oras na hindi po kayo nagpapabaya sa amin, oh God. We hope and we pray, oh God, na ang mapag-aaralan po namin ngayong gabi ay tumimo po sa isip ng bawat isa. Tumimo po sa isip at puso ng bawat isa. We thank you, Lord, as we gather Yes, this Lord. devotion. We decree and declare for the victorious, O God, of this activity, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, ay makakaranas ng spiritual breakthrough, O God, through this word, O God. In Jesus' name we pray. Yes, Lord. Amen. Amen. So be ready and be aware. Kailangan nating maging handa. As what the Lord said on 2 Peter 5 verse 8. Maghanda kayo. Ang inyong kaaway, ang dyablo, ay parang liyong umaatungal na umaaligid at naghahanap ng kanyang masisila. So, I don't know if that's the exact exact word, pero yun po yung sinasabi ng Biblia. So, ito po yung pag-uusapan natin. Are you aware kapag nananakawan na, hindi natin alam na nanakawan na pala tayo? Oops. Hello po. Ayun. Hindi nyo po ba alam na everyday sa araw-araw na pamumuhay natin, may mga pagkakataon na tayo ay nananakawan na hindi natin namamalayan. Ate Eileen, talaga ba? So, ibig sabihin, yung laptop ko nanakaw na. So, yung ano ko pala, Ate Eileen, yung 5K ko pala sa wallet ko nanakaw na. No, hindi po. Tayo po ay araw-araw, oras-oras, nananakawan ng kaaway spiritually. For example, number 1, napakainit mo. No? Napakainit natin sa Word of God. Napakatindi ng fire spiritually. But, hindi natin namamalayan, unting pinapatay yung apoy sa puso natin. So, ito yung mga examples na nakakapatay ng fire of Holy Spirit in our hearts. Bilang isang kabataan, sabi dito, bilang isang kabataan na mainit sa pananampalataya, mapalalaki man o babae, darating sa point ng buhay natin na alam niyo yun, may in love tayo. For example, magkakaroon ng crush. Ang mahirap dito, si crush ay hindi mo katulad. Hindi siya Christian, hindi siya nakikijoin sa mga activities na ganito, hindi siya involved sa church activity. Siyempre, ikaw, dahil obsessed ka sa kanya, hinahanap-hanap mo siya, sa kanya natutuon yung atensyon mo. No? So,
So, akala mo, blessing. Blessing ni Lord kasi masaya ako. Ganito, ganyan. Pero di mo alam. Unti-unti niya na nakukuha yung oras mo kay Lord. Wala na yung devotion bago matulog. Hindi ka na nakikipag-usap kay Lord bago matulog. Kasi sa halip na sasabihin mo paghiga mo, 'di ba? Tayo karamihan kapag nasa ano na tayo, nasa bed. Hi, thank you Lord. Yung simpleng ganun lang. Pero ikaw sa halip na si Lord yung binabanggit mo. Baka yung bago ka matulog. Good night, love. Hi, love. Yan, 'di ba? Hello. Hello sa mga ano diyan. Sa mga natatamaan dyan. Sorry po, tabi-tabi po. Yun. Um, hindi po sinasabi or hindi ko po sinasabi na kung meron kayong mga inspirasyon or something, hindi ko sinasabing layuan nyo siya. But, ayun, pakiramdaman natin kung siya pa ba ay blessings pa ba sa atin or siya na yung naglalayo sa atin kay God. And sabi nga ng John 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. So like what I've said earlier, pinapatay niya yung apoy ng banal na espiritu sa puso natin. Pinapatay niya yung word of God na natututunan natin. Pinupunit niya tayo, sinisira. Kapag, alam niyo, maraming trials in our lives na makakalimutan natin that the Lord is always with us. Like what the Lord said, diba? Wala pang 1 Corinthians 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Sa halip pagdating ng pagsubok ay bibigyan niya tayo ng katagumpayan or ng kalakasan upang mapagtagumpayan iyon. And sa sobrang dami ng problems and trials na napagdadaanan natin, yung word na yan na pinanghahawakan natin is pwedeng kunin ng kaaway. Aileen, paano? Ang weird mo naman. Kasi alam niyo yun, kapag sinusubok tayo, pumapasok sa isip natin na there's a lot of question in our mind na may Diyos ba? Kasama ko pa ba siya? Mag-isa na lang ba ako? Tama pa ba itong pinaniniwalaan ko? 'Diba? Amen. Dumarating tayo sa ganyan point ng buhay. Alam na head yan kasi isa ako sa palaging, alam yan, kung makausap sa kanya every time na nag-overthink ako about my future. There was a time na nasasabi ko, ano ba kayang plano ni Lord sa buhay ko? Ba't nangyayari lahat ng to? Although okay naman okay naman ako sa family, ganyan na hindi naman nila ako pinipigilan kung ano yung gusto ko about my future. Pero, ayan nga, gaya nga ng sinasabi ko kanina, yan yung ipapaisip sa atin ng kaaway. Pero, tuloy natin yung verse. Sabi ni Lord, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na masagana at ganap. So what will happen? God will provide.
kung tayo po ay sinusubok financially, ako, especially sa pag-aayos ng future, God will provide. Kasi si Lord yung, sabi niya nga dito, siya yung mabuting pastol na nag-alay ng buhay para sa atin, to guide us, to protect us. Ayun, so, paano naman natin napapatunayan na si Lord ay isang mabuting pastol sa buhay natin? Our spiritual advisors and spiritual leaders who always there for us. Like, si Head, diba? Siya yung ginagamit, isa siya sa example ng ginagamit ni Lord sa buhay natin to know that we are not alone. Para i-prove sa atin na si Lord ay hindi po tayo pinapabayaan. Si Head, walang ano yan or hindi lang si Head, kundi yung mga pastors natin sa church kung nasaan tayo. Walang bayad yung mga yan. Wala silang sweldo. Amen. Yan, si Head. Lalo naman si Head. Walang bayad yan. Diba, Head? Walang natatanggap yan every month from TECM. Hindi tayo nakakapag-provide sa kanya ng kahit na anong amount. Amen. Pero anong ginagawa niya? Si Head every night umiiyak. Bakit? For our souls. Every time na merong hindi uma-attend, every time na ini-ignore yung message niya, every time na scene zone lang siya kapag nag-i-encourage siya, nasasaktan yan. Tulad din ng mga ibang spiritual leader sa mga churches natin kung nasan tayo. Mga pari. Mga pastor. Nalulungkot yung mga yan kapag tinataguan natin sila. Na, alam niyo yun, kapag nandyan na si pastor, nakakotse or nakamotor, biglang isasara ni member yung pinto. Dahil, yan na naman si pastor, i-istorbohin na naman tayo. Pero sa totoo lang, hindi nila tayo obligasyon eh. Kasi may mga sarili din silang buhay. Na, alam mo yan, pupuntahan ka niya, sa halip na magre-relax na lang siya, or magre-relax na lang dapat si pastor, pupuntahan ka pa sa bahay para lang i-preach ang word of God sa'yo. Pero ikaw, hinihindian mo. Tabi-tabi po. Sa online ministry, i-chat ka na lang ni Head na, anak, God bless you, good morning. Always remember that the Lord is always with us, hindi ka nag-iisa. Pero makikita ni Head, ala ka man lang red heart, nakasin ka lang. Hallelujah. Ang sakit Amen. naman. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman, 'di ba? So, hindi ka man lang aware na through their lives is si Lord na pala yung kumakausap sa'yo. Through their lives is pinaparamdam na pala sa'yo ni Lord yung pag-iingat niya sa'yo. Dahil ayaw kanyang maagaw ng kaaway.
Habang ikaw ini-enjoy mo ang buhay mo at tinataguan mo ang spiritual leader mo. Ikaw rin ang nagbigay. Ikaw rin. Na tayo rin. Kung minsan hindi natin alam, tayo rin ang nagpapabaya na maagaw tayo ng kaaway. Ultimo nga Bible, ini-ignore eh. Alam nyo na, oh, yung boring basahin yan. Ganyan. Ang ano-ano, ang weird-weird niyan kasi puro na lang Diyos, puro na lang ganito, ganyan. Pero hindi mo alam that will make your spiritual life growth. Continue tayo. Verse 11. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Wow. Praise God. Hallelujah. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So God gives His life for us. Your spiritual leader gives his or her life for you. Kaya wag mo namang i-ignore. Paki-chat naman yang kasama mo dyan sa server. Pakisabi naman sa kanya, wag mo namang i-ignore si pastor. Wag mo namang i-ignore si spiritual leader. Wag mo namang isin si head. Oh. Wag mo namang isin lang basta yung mga Bible verses na itinatag sa ni Vice President. Ayun, speaking, shout out Vice President. He's here with us tonight. Wag mo namang i-hide to profile yung itinatag sa ni Vice President. Kasi kumbaga sa tao na, alam mo yun, pinapakain ka na. Kumbaga sa physical na pinapakain ka na, tinatapon mo pa. Para kang kambing. Sorry to say. Kung ganyan yung mindset natin, para tayong kambing. Hindi ka tupa, kambing ka. Amen. Kapag gano'n ang mindset mo, hindi ka tupa na pinapakain ng damo, kambing ka. Kasi yung pastor mo, ini-ignore mo, tigas ng ulo mo. 'Di ba? So, yan. Our last verse. 12. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol. At hindi kanya ang mga ito. So tulad ng sinabi natin kanina, our pastors and spiritual leaders walang sweldo. But they are concerned in about our soul, about our spiritual growth. Alam nyo, I have testimony. Ayan, dito ako magtatapos. Sa isang testimony na alam ko marami ding nakakita sa Facebook na TECM member. Ayun, pero hihingi mo na ako ng permission sa nag-post. Walang iba syempre kundi si Head.
Ayan, head, okay lang ba? Yes po. Thank you. Yes po, okay lang Praise po. God, hallelujah. So, For God's glory. ayun. Wow. Si head po kasi ay, ayan, ang TECM po kasi para sa kaalaman ng lahat is, meron din po tayong call conference. Ayun, na kung saan inaabot natin yung mga tao na hindi nakakagamit ng ating platform. At hindi rin naman nakaka-join sa Messenger. Gawa ng walang signal. So, sa conference call na yun, pwede rin syempre tayong mag-invite na outsider or hindi pa nakikiganap na miyembro ng TECM. So, si Head ay meron pong in-invite na isang kapatid na kakilala niya talaga. Then, itong si invite, ang sinabi kay Head, ang niresponse niya kay Head is, kung hindi ako nagkakamali, hindi na ako pwede dyan or hindi na ako active sa ganyan dahil natupad na yung pangarap ko na maikasal. Hindi na ako attend dyan kasi may asawa na ako. So, anong mararamdaman? Anong mararamdaman ni Head? So, ano pa pwedeng sabihin ni Head? Di ba? Okay, sige po. Sayang naman. Di ba si Head ng phone? Then, ipinost niya ito sa FB. Na nag-share siya. Shinare niya yung karanasan niya bilang spiritual leader. Hindi lang bilang isang head admin na ng TECM kasi sa labas nangyari yun tama head. Tagalabas siya, 'di ba? Opo. Labas po. So, he posted his story na dun sa part na yon is naibasura yung word ni Lord. Or yung oras para kay Lord. So, hindi niya shinare yun para manghusga. Katulad ng pagkaka-misinterpret ng iba, sorry po. Hindi niya po i-shinare yun para manghusga, kundi i-shinare niya yun bilang isang spiritual leader na may pakialam sa spiritual growth ng iba. Yes po, may mga tao talagang ganyan na hindi ka nila kaano-ano, hindi nila, 'di ba? Hindi nila tayo kaano-ano. Pero concerned sila sa atin. Kasi, tabi-tabi po, hindi sa nagpapaano ako Tulad sa sinabi sa last verse natin, ang bayaran ay tumatakas kapag hindi sa kanya kung hindi sa kanya yung mga tupa. So, may mindset na anong pakialam ko diyan? Wala naman akong nare-receive kapag binabantayan ko yung mga 'yan. Kaya kahit alam niyo yun, ano naman kung makuha ng kaaway yung soul niyan. Wala akong pakialam diyan basta ako chill sa buhay. No. Hindi eh. Kaya sana wag nating sayangin yung pagkakataon na merong mga tao na hindi natin katugo is igina-guide tayo lalong-lalo na if it is about our spiritual life. Kasi, sorry ha, pero akala nyo ba yung mga mga house parents na nag-guide sa atin or social worker na nagki-care sa atin sa mga rehabilitation na kung saan tayo nagiging belong is concern talaga sa atin.
Are we sure about that? Lahat pwedeng sumagot. Sure ba tayo doon? Amen. Sigurado ba Hallelujah. tayo na si teacher pag nasa labas ng school, tabi-tabi po, sigurado ba tayo na si teacher kapag nasa labas ng school is concerned pa rin sa atin? Hello? Hallelujah. Amen. Hindi. Hindi po. Kasi bakit nila tayo ginaguide? Bakit nila tayo kinikare? Bakit nila tayo tinuturuan? Kasi may sweldo. Hallelujah. Pero yung mga taong ginagamit ni Lord sa buhay natin, tignan nyo naman. Dapat chill lang yung buhay niyan. No? Dapat sarili lang niya iniisip niya, pamilya niya, asawa, anak, kung anong priority. Pero sorry sorry naman kung masyadong pakialamera si Ate Eileen. Sorry naman kung masyadong nangungulit si Head. Because we are concerned about your spiritual life. Ayaw namin na kami nag-i-enjoy sa presence ni Lord, pero ikaw, tayo, is nagpapakasaya sa kasiyahang bigay lang naman ng mundo. Ayaw ni Head, ayaw ni Ate Eileen, ayaw ni Vice President na ang ilan sa member ng The Enlightened Christian Ministry ay napapariwara. Ayaw ni Head at ni Ate Eileen or ng iba pang officers, or ayaw ni Pastor, ayaw ni Father, ayaw ni Pastora, na paglabas mo ng church, pariwara yung life mo. Kaya sa loob at labas ng church, concerned sila sa'yo. Sa loob at labas ng TECM, concerned kami sa inyo. Amen. So, Hallelujah. ayun po. Sana patuloy nating hayaang bantayan ng mga nagli-lead sa atin yung spiritual life natin. Habang maaga pa. Habang hindi pa dumadating ang rapture. Kasi paano na lang? Pag hindi namin kayo binantayan, or hindi natin binantayan yung mga sarili natin, paano na lang pag rapture na? Naiwan na tayong lahat. Tsaka tayo magsisisi. O hindi na lang rapture kapag namatay tayong lahat. Tsaka pa lang tayo magsisisi na dapat pala pinakinggan ko si Head nun. Dapat pala tiniis ko yung pagiging masungit ni Ate Ai. Dapat pala hindi ko pinagsarahan ng pinto si Pastor.
Dapat pala binantayan ko yung sarili ko. Puro na lang. Puro na lang tayo. Puro na lang tayo. Dapat pala. Puro na lang pagsisisi. Pero, ang masaklap, huli na. Wag nating hayaan na para tayong isang bahay na hindi nabantayan at tuluyang nawalan ng lahat. So, ayun. I hope and I pray na naging na-bless tayong lahat. And I'm so sorry for ngayon pa lang. Humihingi na ako ng sorry sa mga na-offend. Kung ano man yung mga nasabi ko kanina na katotohanan about our spiritual lives. Ayun po, sorry maingay sa line ko. So, back to you, Head. Yan. Hallelujah. Praise God, no? Sinong gusto mag-share? Bago ako? Hallelujah. Ayun. Meron po bang nais na magsalita sa ating topic ngayon? Hello? Hello po. Hello, bro. Ayun, Si hello po kay Paulo. Jamie Bro Paulo Late. Garcia. Sorry po pala, na-late Ayan. po ako. Sige po. Sorry po. It's okay, bro. Ayun po. Next time po mag-aaral ako para sure po ma-remind ako. Ayun. Muli, good evening po to all. At ayun, really I know, hindi ko talaga nasimulan yung topic ni Madam Press ngayon. Pero Wow. doon sa Madam President na po. Tama na. Pero, ayun. Pero kahit a few verses lang yung narinig ko, may na-reflect din po ko doon. Kasi eto, ma-share ko lang Amen. din po. Dito po kasi sa NBRC, may times talaga na ginagawa ko doon talaga yung routine ko, yung nag-forward ng mga devotional sa mga katrainee ko. Ay, Oh di ko my sila God. kilala, ganon. One time po, meron Amen. po isang katrainee Hallelujah. na nag-reply po siya doon sa sa devotional na sinesend ko po sa kanya. Actually, ilang times ko na po siya nasendan. Hindi po everyday, kada makalawa, pino-forward ko po siya ng mga ganong messages. Pero one time po, nag-reply po siya sa akin na sabi niya po sa akin, wag na daw po ako mag-send sa kanya ng ganon kasi kahit ano daw pong salita na galing doon sa Bible, wala na daw pong epekto sa kanya yun. Tapos, really nabalitaan ko po kamakailan na terminate po siya sa NVRC kasi gawa ng may mga violations po siya na nagawa sa dorm, pati I don't know, I'm not sure pero may mga violations po talaga siya kaya na-terminated po siya sa NBRC at hindi niya po natapos yung training niya. Tapos kamakailan lang po nabalitaan ko po na namatay na po siya. I think mga last month lang na nabalitaan, narinig lang po nung na pag pinag-uusapan po siya na sumailalim po ata siya sa isang surgery. Tapos hindi po naging successful kaya ayun po yung naging cause of death niya po. And really di natin maiiwasan na mag-isip ng kung ano-ano eh. Lalo na kung na-encounter natin sa Amen. kanila na sila mismo tinanggihan yung word ng Lord. Kasi pag ginawa, parang tinatanggihan mo na din si Lord. 'Di ba? Amen. Kasi I think may verse diyan na
yung I just forgot pero yung word ng Lord mismong si Jesus yon sa I think sa John chapter 1 ito matatagpuan at mapag-aaralan. Kaya ayun, really napaisip talaga ako doon sa tao na yon na ayoko sabihin yung word pero syempre nasaan na kaya siya after death? Ganon. Saan Aray kaya ko! siya napunta? Totoo Ganon. yan. Kaya really Hindi nyo naisip ko. hanggat ay Ang kaya sakit! syempre kung talaga kung may tao tayo na nakakasalamuha ng gano'n. Kung tinatanggihan man tayo sa pag-share ng word pagdating doon, ilaban natin sila sa prayer. Ganon. Kasi tanggihan man tayo sa pagdating Amen. sa Amen. pagbabahagi sa kanila, may gagawin pa rin si God sa kanila sa tuwing ilalapit natin Kinikilabutan sa ako. prayer. Oo, Isay. Kaya, ayun, talagang kailangan talaga natin tiyagain yung pagbabahagi. Although, to be honest, aaminin ko, medyo na hindi na ako madalas talaga nag-share sa lalo na sa Facebook. Ayun. Pero hangga't maaari ginagawa ko na siya sa personal. Lalo na dito sa mga nakakasalamuha ko sa Amen. NBRC. Naku, sari-sari din yung ano dito, yung may mga disability, lalo na yung mga may mental impairment, yung may mga depression, yung mga may anxiety. One time, yung mga I don't know kung nakwento ko na, pero yung kasabay ko, wala, habang nag-aantay kami sa waiting shed, kasi kanina ko pa nanonotice na parang may problem siya kasi kilala ko siya kasi ano siya eh, ang hilig niya tumawa. Kasi may yung impairment niya is may pagka-psychosocial siya. Pero yung pagka-psychosocial niya is ang dali niyang maging tumawa, ganon. Ang dali mo siyang pag-joke, konting joke, natatawa agad siya. Pero one time na-notice ko, ang lungkot-lungkot nung tone niya. Tapos sabi ko, bakit ka malungkot? Ganon. Sabi niya, wala lang, ganon. Tapos nung habang nag-aantay kami sa waiting area, nagulat ako, bigla na lang siya umiyak, gano'n. Tapos sabi ko, "Uy, Oh sige, my God. release mo lang 'yan." Sabi ko, "Ano kung di mo ka-comfortable i-share sa akin, sige lang, huwag kang mag-alala, mananatiling confidential sa ating dalawa lang 'to." Ayun. Tas ayun, nung umuwi na kami, gano'n, binulong niya ako, "Uy, Pao, baka puwedeng sa ating dalawa lang 'to, 'wag mo sana i-she-share sa iba." Sabi ko, "Oh, sige, don't worry, confidential 'yan." Gano'n. Tas bukod pa dun may mga nahihiya. Tas bukod pa dun may mga ano pa dun, sari-sari talaga sila. Like ayun, meron pang talagang everyday na-anxiety attack siya, gano'n. Kaya Panic really sa attack. tuwing may gano'n gano'n panic attack, to the point na 'pag nagvi-VM siya sa'kin umiiyak talaga siya, gano'n. To the point na sinasabi, "Hanggang kailan ba 'tong buhay na 'to?" Sinasabi niya sa'kin, gano'n. Sabi ko, "Kuya I know naman na sad ka, pero sige i-release mo lang 'yan. Pero lagi mo tatandaan, nasa ganyan kang sitwasyon ngayon pero meron may mga good na kalooban pa ang Lord in the future. And kung ma-e-end mo yung gusto mo ma-end yung life mo ngayon, marami kang mami-miss out na things na mabubuti na mula kay God. Kaya may purpose ka. Ay hindi ka humihinga kasi walang kabuluhan yung or walang ibig sabihin yung buhay mo. Binubuhay ka kasi unang-una gusto ni God. Gusto ni God kasi may ibig sabihin yung life mo, ganun. Kaya ayun, hangga't maaari, talagang pasensya yung kailangan diyan, eh. Habaan talaga pati pagtitiyaga sa pagbabahagi talaga sa kanila. At ayun lang naman po. Okay, salamat bro. Ayan, salamat bro Pao. Ayun, so tunay nga, ginagamit ka ng Panginoon, ano? Sa mga nakikinig po sa ating YouTube channel, ayun, yung binabanggit po niya ni Brother Paulo na about sa NBRC, yun po ay isang ano po yun, training facility na pinag-aaralan po ng mga kagaya po namin mga visually impaired
ito po ay training center, no? National Vocational and Rehabilitation Training Center, NBRC. Ito po ay para sa kaalaman lang po ng lahat, ito po ay dito nag-aaral ang mga karamihan ng mga visual impaired na gustong kumuha ng vocational course katulad ng massage, computer at marami pang iba. Ayun, para lang sa kaalaman, kung napapaisip kayo sa mga nakikinig ngayon, ano ba yung NBRC? Ano ba yun? Kanila. Siguro kung may nakikurious man o kung mayroon man kayong mga anak, mga kapatid na gustong mag-aral doon, at least may idea na po kayo. Ayun, para lang marinig nila o marinig po ninyo kung ano ba yung binabanggit na yon na yon ano ba yung binabanggit na NBRC. Ayun. So, back to sharing na po. Yung salamat sa buhay mo, bro. At meron kang mga tao na na-encounter, no? Ginagamit ka pala ni Lord, no? Para uh, just to enlighten yung mga tao na lalo na yung mga nawawalan ng pag-asa, no? So, salamat sa Diyos, no? Dahil meron mga katulad mo na nagpapagamit, no? Ito na yung answered prayer. Answered prayer na to, bro. Yung sinasabi mo na ano, gusto mo maging productive as a Christian araw-araw. So ito na. Answered prayer na, grinant na ni Lord, no? So salamat sa Diyos, no? Sa buhay mo. At ako naman po, ang sharing ko po, yun. Dumarating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at manira, no? So, dumarating ang magnanakaw, no? Sino ba yung magnanakaw sa spiritual life natin? Walang iba kundi yung kaaway. At sino ba kaaway natin? Yung devil, no? Si Satan at ang kanyang mga kampon, no? Direct to the point, no? So, yan, inaagaw nila yung kung paano ang pag-ibig natin sa Diyos ay maalab. Ganon ding kaalab yung kagustuhan nila na maagaw tayo, na mailayo tayo. Kasi ang mga tao, ang mga taong malayo sa Diyos, hindi naman yan tutuksohin masyado ng dyablo. Hindi siya masyadong tutuksohin. O hindi siya masyadong, kumbaga, gagawan ng hindi tama. Kasi siya na mismo ang sisira sa sarili niya kasi malayo siya sa Panginoon. Tama po? Siya na mismo. Siya na mismo. Kaya wala nang masyadong effort ang dyablo dyan. Pero kapag once na ang isang tao ay nagsimulang magbago, at yan, ang isang taong yan ay nagsimulang bumalik sa Diyos, magre-retaliate ang devil, magre-retaliate ang mga kaaway, no? Ayaw nila na ikaw ay babalik sa Diyos. Once na ikaw ay nag-backslide, or once na ikaw ay lumayo, hindi ka na, kumbaga, wala ka ng gana, tapos bigla ka na lang babalik kay Lord. Ayaw nilang mangyari yon. Gagawa at gagawa sila ng paraan para hindi yon matuloy. Kaya ang mangyayari, eto. Nadagdagan ko lang yung sinabi ni Ate Aileen kanina. Na sabi niya, yung spiritual life natin inaagaw ng kaaway. Yes, tama yon. Yung devotion mo, alam mo ba, ayaw ng diablo yan? Yung devotion mo bago ka matulog at yung pasasalamat mo sa Panginoon sa bagong umaga, ayaw ni Satan yan, ayaw ng diablo yan. Ang gusto, ma-distract ka, no? Kaya paggising mo pa lang sa umaga, imbes na mag-pray ka, magpasalamat kay Lord, ang gagawin mo, ay, saan na, may notification kaya ako sa TikTok? Ano kaya yung notification ka sa Facebook? Oh. 'Di ba? Ano kaya may nag-message kaya yung ano, yung lalabs ko? 'Di ba ganoon ano? Nag-message kaya yung ano, yung best friend ko. Ay nag-message kaya yung pinsan ko. Lahat 'yon, no? Lahat 'yon pan-distract 'yon ng kaaway. Yung tipong magsisimula ka ng mag-prayer tapos ten okay. Ting ting. Okay. Pling. Oh, ay, wait lang mamaya ako mag-pray. Wait lang may chat ako. Oh, tingin ka na ng chat. Ah,
Hanggang sa bukas na ako mag-pray. Nakatulog ka na. Pagising mo kinabukasan, na naman. Lord, salamat po sa bagong umaga. Tatateng. Ay, may bagong chat. Teka, may bagong chat. Oh, wala na naman. Oh, ay, mamayang gabi na lang ulit hanggang sa ganon. Di mo mamamalayan unti-unti. Yung dating mainit, maalab na connection mo kay Lord, hindi mo namamalayan, tahimik din palang kung paanong ang relasyon mo kay Lord ay lumalayo, ganon din nagtratrabaho ang kaaway ng tahimik, no? Para mas lalo ka pang mailayo, no? Yung mga simpleng pag ganon lang na nadidistract ka, akala mo normal lang, akala mo okay lang, ay wala namang kinalaman ng kaaway doon. Wala namang kinalaman yon. Hindi. Kasi nga ang trabaho ng Lord, no, ay ilapit ka niya sa Kanya, no? Ang trabaho ng Lord ay yung relationship mo sa Kanya mag-alab. Pero ang trabaho naman ng kaaway, ang gusto naman niya, mailayo ka. Oh, 'di ba? So, magkaiba, no? So, naparito ang kaaway upang manira, ano, 'di ba? Manira ng relasyon. Tama 'yon, no? Yung relationship natin kay Lord at maging yung relationship natin sa ating mga spiritual family, no? Kagaya ng pastor, kanina yung sinabi ni Ate Aileen sa spiritual leader natin, andyan yung pari, pastor, pastora, yung mga masigasig na nagtuturo ng salita ng Diyos. Gusto ng kaaway mailayo tayo sa kanila, no? Kaya gumagawa yan ng paraan upang nang sa ganon ay madistract ka. Kaya ito yung sinasabi natin na ano ba yung purpose ng buhay natin? Yun yung second point. Ano ba yung purpose ng buhay natin? Lagi ko itong sinasabi, to know God, to serve God, and to love God. No? To know God, to serve God, to love God. Lagi nating isa sa isip na ang lahat ng tao dito sa mundo may purpose. At isa ka na doon. Ang purpose mo ay to know God, to serve God, and to love God. Yung love mananatili yun eternal, no? Eternal ang love ni God. So, wag nating sayangin yun sa mga makamundong bagay na pandistract ng kaaway, no? Okay? So, yung mga tao, no, mag-reflect pa tayo, yung mga tao na nangangalaga sa atin, di natin alam, no? Katulad ng, yung mga social worker, teacher, napaka-bless mo kung maaalala ka pa rin nila paglabas mo sa school, sa training center, o kung saan ka man na may nag-aalaga sa'yo, mayroong nagiging concern sa'yo, napaka-bless mo na kung naalala ka pa rin nila paglabas mo. Pero paano kung hindi? Aray. Diba? Paano kung hindi na? Oh, diba? Napaka-bless mo kung ang teacher na yon nung teacher mo nung elementary ka, teacher mo nung nasa grade school ka, hanggang ngayon naalala ka pa rin kumustahin. Ibig sabihin nun mahal ka. Ibig sabihin nun may care siya sa'yo. Oh, paano kung hindi, 'di ba? Kasi, 'di ba? Ang isang tao nagtratrabaho, syempre merong mga tao na kaya ko lang naman ito ginagawa dahil may sweldo. Kaya naman kita inaalagahan dahil kailangan. Kaya kita pinapakitahan ng care, ng concern dahil kailangan, dahil pwede akong masisante sa trabaho pag di kita inalagaan. 'Di ba? So hanggang doon lang 'yon, no? Pero si Lord, alam niyo ba si Lord, ang sabi, no, sa Bible, di ko lang alam kung saan yung particular na verse noon sabi niya, I no longer call you servants. It's because the servant does not know his master's business. Instead, I call you friends, for everything I have learned from my Father, I have made known to you. Sabi niya, no? So,
Hindi tayo tinawag ng Panginoon na mga alipin dahil pinili niya tayo at tinawag din niya tayo bilang mga kaibigan. Sapagkat sabi nga niya, 'di ba? Lahat, no? Walang pinili kundi lahat ng narinig ko sa aking Ama ay ipapaalam ko sa inyo. Hindi niya sinabi na ilan lamang sa nalaman ko sa aking Ama. Hindi ganoon, kundi lahat. Oh. Lahat ng narinig ko sa aking Ama ipapaalam ko sa inyo, sabi niya. So, biruin mo, oh, si Jesus Christ wala siyang sweldo. Pero nag-work siya. Siya pa nga ang nagbigay ng libreng kaloob. No? Oh, tulad niyan, yung ulan. May ulan ngayon dito eh. Blessing yan, no? Di ba? Ang init ng panahon. O, di ba? Oh, walang Oh bayad my yan. Libre yan. Oh, Kahit takot si ate ay. yung tipong... Ayun. So, siya pa nga ang nagbigay ng kaloob, no? Sa Romans 6:23, kung di ako nagkamali, ano? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Di ba? Walang sweldo, siya pa ang nagkaloob. Di ba? Ilan pa kaya ang susunod sa yapak ng ating Panginoon? Di ba? Meron pa kaya? Hindi yung ilan pa kaya. Ang tanong, mali yung tanong ko. Baguhin natin yung tanong. Ang tanong ay, meron pa kaya? Sa panahon nating ito, meron pa kaya? Aray ko. Or baka katulad ka lamang ba ng isang makina na nangangailangan ng kuryente para sumunod? Katulad ka lang ba ng makina ng generator na nangangailangan ng gasolina para gumana? Or anong klaseng pag-aalaga ba ang ginagawa mo? It's because of the money? Or dahil nagmamahal ka sa Panginoon at sa iyong kapwa? Yun eh. Oh. may kurot ba? Nasasaktan ba? Tinatamaan po ba tayo? Amen. 'Di ba? Oh. Hallelujah. Paano ka mag-serve kay Lord? Makakapag-serve ka pa rin ba kay Lord kahit walang pera? Alam nyo ba ang pinakamataas na level ng pagmamahal kay Lord? Alam nyo ba kung ano? Ang pinakamataas na level ng pagmamahal kay Lord ay ito. Yung tipong marunong kang sumamba, magpasalamat, kahit wala ka. Hallelujah. Ano ba naman yan? Walang bigas. Pag-gising sa umaga, wala man lang pang kape. Visit. Peste. Reality. Inuna mo pa yung pagrereklamo imbes na, Lord, imbes na sabihin mo, Lord, I declare na itong bigas na to, itong lalagyan ng bigas na to mapupuno dahil sa pagpapala mo. Itong lalagyan ng kape, itong lalagyan ng kapeng ito, mag-uumapaw ito sa pagpapala. Ganun sana, no? Lord, salamat at ako'y buhay. Salamat at ako'y inibig mo. Ano ba naman yan? Taas ng presyo ng gasolina, ang mahal. Sipin mo, mas mahal ka ni Lord. Huwag ka na magreklamo. Talagang nangyayari yan. Pero, ang Diyos ba ay nagkukulang? Hindi, di ba? Lahat naman binigay niya para sa atin. Ngayon, ano naman ang tugon? Ano naman ang pwede nating itugon sa Kanya, di ba? So, yung buhay na walang hanggan, no? Mapapasa atin yan, no? Ano ba naman yung magtiis tayo sa buhay na ito? May hirap man, oo, pero pagdating ng buhay na walang hanggan, yun yung the greatest love of the Lord. Yun yung greatest na love ni Lord. Yun yung greatest na love and gift. Yung buhay na walang hanggan na kasama niya tayo. So, hindi ba tayo makakapagtiis man lang ng hirap dito sa mundo? Kumpara naman sa buhay na darating?
Kagaya ng sinabi ni Ate Aileen kanina, pwede dumating na agad yung rapture. O, di ba? Malay natin, bukas rapture na sa susunod na araw. Hindi natin alam, di ba? Ang tanong, kumusta yung pag-ibig mo kay Lord? Hinahayaan mo ba na yung pag-ibig ni Lord ay manatili o pinapaagaw mo sa kaaway? Ilang beses mo nang pinagsarahan si pastor? Ilang beses mo na bang tinanggihan ang mga preacher? Yung word of God mismo, nag-reflect ka man lang ba nung merong dumaan na word of God sa TikTok mo, sa FB mo, sa YouTube mo? Nag-reflect ka ba or dinaanan mo lang? Hallelujah. Wala naman itong sapilitan. Wala namang sapilitan to kung ayaw nyo talaga si Lord, pero ito lang, ito yung may iwan ko na sharing. Hindi ipipilit ni Lord ang kanyang sarili. Okay? Kung ayaw natin siya, wag. Hindi niya ipipilit ang sarili niya. Pero hanggat maaari, ang gusto ni Lord, mapasaya natin siya. Paano natin siya mapapasaya? Kapag tayo ay nag-o-obey sa Kanya. Pag tayo sumusunod tayo sa Kanya. Yun ang kaligayahan ng Lord. Pero nagiging malungkot si Lord kapag tinatanggihan natin siya. Ngayon, gusto natin makapasok sa langit? Yun ang tanong. Gusto natin makapasok sa langit? Kung kailan nawalan na tayo sa buhay na to, kung kailan wala na tayo dito sa mundo, ipipilit naman natin. Sabihin natin, Lord, sorry. Patawarin niyo po ako. Papasukin niyo po ako. Lord, papasukin niyo po ako sa pintuan. Gusto kong pumasok. Hindi mo rin pwedeng pilitin si Lord. Hindi pwede. Kung paano si Lord, hindi kanya pinipilit na tanggapin mo siya, ganun din naman siya. Wala kang magagawa kung ayaw niya. Kasi sabi ng Panginoon, 'di ba? Na ang sino mang tumanggi sa akin ay nagtanggi sa nagsugo sa akin. Sabi niya. Kung tinanggihan mo si Lord, in reality, hindi ito pananakot, pero itatanggi ka rin niya pagdating ng araw. Dahil tinanggihan mo siya, ipagkakaila ka rin ng Panginoon sa kanyang Ama, na ating Ama. Si Jesus yon. So, pwede niya sabihin sa kanyang Father, Ama, hindi po yan sumunod sa akin, huwag mo siyang papasukin. Pwede niyang gawin yon kung gustuhin niya. No? Dahil tinanggihan mo siya. May karapatan naman din siguro siyang hindi katanggapin, no? May karapatan naman siya, aba, gusto mong pumasok sa kaharian ng langit, pero ayaw mo namang tanggapin ang salita niya. Unfair naman yon. Parang, teka muna, mali. 'Di ba? Mali naman yata. Na gusto mo darating yung araw makapasok ka sa kaharian ng Diyos, pero yung salita niya, todo tanggi ka. Ilang pastor na ba, preacher na ba yung pinadala niya? Pero todo tanggi ka, ayaw mong sumunod. Ngayon gusto mo, Panginoon, buksan mo ang pinto, papasok ako. Anak, sabihin niya, lahat na ng pagkakataon binigay ko na sa'yo. Diba? So, ito yung mga bagay na pwedeng maagaw ng kaaway. Hindi kita Hallelujah. kilala. Kani Arson. Hindi kita kilala. Nasa Bible yon, no? Lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa. Diba? Ang bahagi ninyo'y sa apoy na walang hanggan, no? Sa apoy na hindi namamatay, no? So, 'di ba? So napakahirap noon, no? Magde-demand pa ba tayo na, Lord, bakit ang lupit mo naman ganito? Ikaw ba hindi ka malupit? Mas malupit ka pa. 'Di ba? Parang nagiging unfair lang kasi Amen, amen. no? Na gusto nating pumasok sa kaharian ng langit,
Pero ayaw naman nating tanggapin ang salitang makalangit. Nawiwirdohan tayo. Konting oras pa lang. Ay, naantok ako. May narinig akong ganyan eh. Nakakainip. Narinig. Ang tagal namang mag-preach ni pastor. Ang tagal naman niyang magsalita. Ang dami pa niyang daldal. Tagal magsalita. Nagugutom na ako. Kailan ba Nagugutom na ako. Ang tagal naman niyang... Ang dami niyang binabasa. Gutom na Dami pa ako. sinasabi. Tanghali na. Diba? Dami pa sinasabi. Diba? Pero lahat ng ito ay ginagawa ng pastor, ng preacher para mapakain ka ng word of God. No? So wag nating hayaan, panghuli, wag nating agaw ng kaaway sa atin, no? Sapagkat ang kaaway ay andito siya para pumatay, dito siya para manira, no? Wag nating hayaan na tayo ay maagaw niya. Manatili tayo sa presensya at pag-ibig ng Panginoon. Wag nating hayaan na ang mundong ito ang mag-impluwensya sa atin. Tayo ang mag-impluwensya sa mundo. Impluwensyahan natin ang mundo para sa pagbabago. Dahil araw-araw naman binabago tayo ng Panginoon. Ganon din naman tayo sa iba. Maging kung paano binabago tayo ng Lord, baguhin din natin ang iba sa pangalan niya, no? Wala namang imposible kung tayo gagamitin ni Lord, no? 'Di ba nga? Habang may buhay, 'di ba may kasabihan tayo, habang may buhay may pag-asa, no? Binago ni Pastor Nat 'yun eh, sabi. Para daw maiba, habang may buhay, may pagsubok. Hallelujah. Tayo naman daw, habang may buhay, may pag-asa, para maiba naman daw, sabi niya. Habang may buhay, may pagsubok. Oh, 'di ba? Kasi totoo 'yon. Habang buhay tayo, mayroong pagsubok. Ang tanong, anong ipanlalaban mo sa pagsubok? Ang ipanlalaban mo sa pagsubok ay yung pananampalataya mo. Yun. Yun eh. Yun yung ipanlalaban natin, yung faith. Okay? Number 2 is prayer. No, yung prayer. Kasi doon matatagpuan yung isa sa mga paraan para matagpuan ang presence ni Lord is through prayer. Yun. So, maraming salamat po mga kapatid. At kung wala nang mag-share, ibigay na natin sa ating closing prayer. Yung Ate Eileen? Wala tayong prayer request. Prayer request? Sige po. Muntik mo na makalimutan. Sorry. Ay, ako po. Humaba kasi yung sharing ko. Sorry na. Sorry na. Dami ding learnings dun, Kuya Jake, ha? Punong-puno tayo Ayun. ngayong gabi. Sige po. Hallelujah. Oo nga po, eh. Wait lang. Ay, kaya pala naka-off screen ko, kaya pala. Hindi ko matatataka ako naka-off pa. Sige po. So, ayun. Sige po. Yung masishare ko lang po kasi, bala ko po kasi, actually, ewan ko ba't ngayon ko lang gabi na isip to. Bala ko po kasi susubukan ko pong bumalik doon sa church po kung talaga saan nagsimula yung faith ko po. As in yung totoong faith na hindi yung faith na eme-eme. Ganon. Wait lang. Sige lang bro. Uy, uy, uy. Hallelujah. Sorry. Ayun. Okay na po. Sorry po. Ayun, may binapasok Sige, sa bro. house. Pero ayun po, susubukan ko po kasi bumalik talaga dun sa church
So, kung saan sila yung ginamit ni God na instrument, ayun po, para first, first, first encounter ko kay God po. As in yung naging open na ako kay God, tinanggap ko na siya, ganon. Ayun, bala ko po sila kontakin po na sana nga po mag-reply na muli po ako makabalik sa kanila kung saan din po ako nagsimula doon po. Actually, iniisip ko nga po Amen. na ba't hindi ko kaya try doon ulit sa mga sikat na churches na medyo malayo sa akin. I mean, isang jeep lang naman yon. Pamute po ng Ganon. line. Ewan. Ayun po. Naisip ko po yun na gano'n na ba't hindi ko try yun. Yun sa, actually yung kay Pastor Stephen Prado po. Yung church po nila, isang jeep lang palayo sa amin eh. Ganun po. O kaya sa'yo, ba't di ko try? Di Mhm. ba kaya dun sa dati kong church, may nagsusundo sa akin. Isang jeep lang din naman yun. Na-realize ko po, ba't hindi na lang dun sa unang church? Dito wala na jeep, lalakarin ko na lang, ganon. Yun, naisip ko, Mm. na sana pagkaloob ng Lord na muli po ako magkakontak sa kanila at muli po ako makabalik dun sa church na talagang nakapagpamulat din po sa akin about talaga kay God, sa hope, sa salvation. At ayun lang naman po. Hallelujah. Ayun. So, any prayer requests? Ako, head. Ako, head. Amang magsishare na. Sige po, sige po. Mm, para na lang sa CBC and your analysis ko sa June 2. Kasi, ayan, I declare na, ayan, see you NBRC. See you soon. Amen. Ayun, sana Yes. maging maging maganda yung result ng CBC, urinalysis and x-ray ko sa June 2. Ayun, then prayer request din kasi hindi ko alam kung anong buhay na naghihintay sa akin doon. Kasi lalo na kanina nasabi ni Pau na doon ay halo-halo, may mga psychosocial ganyan. Nag-overthink ako bigla. Amen. Bigla akong napaisip na, Lord, paano na ito? Paano kung meron akong makasamang may kleptomaniac? Wala lahat ng gamit ko. Mm-mm. Pero may naman Bigla doon, ako Miss Ai. May locker sila, sarili. Pwede mo lagyan ng Uy! padlock, ganun. Hallelujah! Talaga? Opo. Opo. Amen. Huwag ka na mag-alala. Thank you for that. Si Lord ang bahala. Bahala si Lord. Bahala si Lord. Yes. Kaya nagkaroon ako ng takot kung ano ba yung buhay na naghihintay kay Ate Eileen sa NBRC? Mas malala pa ba sa nangyari sa dati kong school? Or, kasi, ay, Diyos ko po, nasabi ko na sa family ko na hindi nila ako tutustusan. So, dahil nga meron tayong doon, 'di ba, allowance every month. So, nasabi ko na sa kanila, na napanghawakan na nila na hindi nila ako magiging obligasyon. Basta payagan lang nila ako. Paano kung manakawan ako ng pera? Andun yung yung pag-overthink na Oo nga. gano'n. Kasi ano na lang gagawin ko pag wala na akong pera kasi nanakaw. 'Di ba? Pwedeng sabihin sa akin ng parents ko na, mabuti nga sa'yo, sinabi mo, ganito, ganyan, hindi ka namin iintindihin. Di ba, yung mga point na gano'n, iniisip ko na, or naiisip ko na ngayon pa lang, mula nung narinig ko yun, sorry. So, ayun, gagawa nga naman talaga. Saktong-sakto nga sa topic natin, no, nagagawa ng paraan ng kaaway para maging negative thinker tayo.
para makalimutan natin Amen. that the Lord is always with us, na siya lagi yung bahala. Ayan na naman tayo. Yan, Amen. reality. Yung mismong preacher yung inaatake. 'Di ba? So, ayun. Sana, ayun, mapagtagumpayan ko kung ano man yung buhay na naghihintay sa akin doon. Na, sana wag dumating sa point na umatras ako. Kasi, eto na, facing for a future, hinaharap ko na yung, hindi na ako basta estudyante, kundi, ginagawa ko na to, or gagawin ko na to for my work someday. So, ayun, I hope and I pray na na i-guide ako si Lord, i-guide ako ni Lord sa point na to. Kahit nasabihin natin na, Amen. ate ay, kasama mo naman si Head. Ganyan. Kasama mo naman si Head. Parang hindi eh. Kasi, hindi ko naman kasama si Head sa dorm. Sana kung pwede Amen. ko sabihin na, Head CR ako, pahawak ng bag ko. Siguro pag may pasok, oo, pero yung sa taas ng dorm, yung iniisip ko na, pag pumasok ako, hindi ko alam kung doon pa buo pa ba yung mga gamit ko. Oh, meron pa ba akong aasahan na may babalikan pa ba ako? Ay, aray ko. Ay, hugot. Ayun, pero yun nga. Hallelujah. Ayun, I pray about that na mapagtagumpayan ko yung magiging buhay ko sa NBRC. Or magiging buhay natin sa NBRC. Then, syempre, Amen. Hallelujah. our head and eyes relationship na, ayun, lalo't mauuna ako doon, is pwedeng dumating yung temptation. Diba? Pwedeng may lumapit sa akin. So, I pray na maging malakas ako for that. Kasi, sabihin na natin na natuto na ako dahil naranasan ko na nilason ako. Ganyan, nilason yung utak ko. Or, nasamantala yung kahinaan ko. Ayun, I pray na sana manatili yung pinanghahawakan ko na alam ko yung gagawin ko, hindi dahil sa may natutunan ako, kundi dahil nandyan si Lord to guide me. Amen. Sana wag mawala sa vocabulary ko yun. Kasi ang temptation, ayan nga, uulitin ko na naman, kaaway ang kumikilos. Amen. Na pwedeng makasira sa kung anong relationship na meron kami. Kahit pa sabihing engage, pwede pa rin kaming masira. Kasi pwedeng sabihin ng guy, engage lang naman yan eh. Ala naman siya sa tabi mo. Ayoko na pagdating ni Head doon, broken siya. Ayoko na pagdating ni Head doon eh. Sa halip na salubungin ko siya, makikita niya may ibang nakahawak sa kamay ko. Just because of the temptation. So, ayun. I hope na, ayan. Sorry na ayun na, medyo nag-overthink kasi talaga. Ayun, mapagtagumpayan ko rin yung temptation na pwede kong maranasan doon. And syempre, sikat pa rin yung maging centered na kung anong mga planong meron kami. Kasi, ayun, lagi naming sinasabi sa isa't isa that God is the center of our relationship. Ayun. So, dahil magkasama kami doon, sana lahat ng pinaplano or pinapangarap namin is si God pa rin yung maging center ng lahat ng to. Ayun. And, last part is yung healing ni nanay. Syempre, patuloy na recovery. Ganyan. Kasi patuloy na lumalakas yung pangangatawan niya, guys. So, share ko lang. Salamat sa inyong mga prayers na
Amen. Araw-araw nag improve yung paglalakad niya. Kanina nga naglakad siya without support cane eh. Amen. Naglakad Hallelujah. siya simula Amen. sa Amen. terrace hanggang sa kusina nang walang support cane. So, nakaya niya na. So, I hope and I pray na patuloy natin siyang ipag-pray or patuloy natin siyang isama sa ating mga panalangin. Si Nanay, ayun sa lahat po na nakikinig sa aming YouTube channel. Si Nanay Emelinda Mata Ramirez po. Please continue pray for her. Dahil siya po ay kasalukuyan nagre-recover sa kanyang pagka-stroke. Ayan, I praise God kasi Amen. ikaapat niya na pero hindi siya eto pa rin siya na lumalaban dahil naniniwala ako na may purpose pa si Lord sa buhay niya. Amen. Ayun. Syempre healing din for head kasi tumarating pa rin sa point na natitrigger siya ng kanyang sakit which is it's a hemorrhoid. Ganun. May time na namamaga or natitrigger yung nagkakasugat. Ayan, kaya nagpo-poop siya ng dugo. So, katulad ng babae, 'di ba, na nasa Bible na 18 taon siyang dinugo but still praise God. Pinagaling siya ni Jesus. So, I hope na yung miracle na naranasan nung girl na yon is mangyari din kay Head. So, let's pray for that. Yan lang po. Hallelujah. Next po, prayer. Hello. Prayer request. Hello, kuya. Hello, Hello po bro. ba ako? Ayan. Yes po. Yes So, po. sorry, medyo konting sharing lang po. No? Hindi naman siguro nakakahabol ng oras eh. Ayan, so sa akin naman, Kasi uh, nakahabol ka pa. Oo, sige, sige. sharing for me is to know God is acknowledge to kung paano ka magbahagi ng mag-share ng word of God, to know God. Ina-acknowledge ka ni God na kung paano ka magbahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan niya. So, yung to serve God, ikaw ay naglilingkod. Yung to love God naman, yun yung fire, yung init ng apoy. So, pinaikli ko na lang para hindi tayo magtagal, no? So, ayun, kapag ito inawala, that is the cause of evil spirits na uh, nag-aano sa'yo. Imbis na i-encourage ka ng isang tao na bilang isang mananampalataya, ikaw ay na-discourage, no? So, dapat hindi tayo ah tumaliwas sa ating salita ng Diyos. So, ito yung pinaka-important na kailangan nating aralan, yung gabong. Yan. So, ito pang isa, um, prayer request is, pinikli ko na lang kasi, ayun, I want, prayer request is, prayer for my mother for other countries sa ibang bansa, prayer for the crisis, and prayer sa buong family namin. Yan, katulad ni pamangkin na nag-aaral hanggang ngayon. So, ito pang isang prayer request sa inyong dalawa. So, good luck sa inyong dalawa dahil sa NBRC. Ako naman nangangarap din ako makasama kayo sa NBRC pero lolobin ng Diyos na kayo is masasabi ko lang sa inyo ay good luck sa inyong future. Ayan. So, good luck sa inyo, Kuya Jake and Sister Eileen. Ayan. So, thank you for the meantime. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan. Sa mga taong pinakamamahal kong kapatid. Ayan. Thank you. Thank you, bro. Next na prayer request kay Pao. Tayo na lang ba nandito? Asan ba sila Ali? Sila Bianca? Wala na ba sila? Nalaglag ba sila? Sina Ali, sina Bianca, sina Angel. Nalaglag na po si Bianca tsaka si Sis Angel. Sa secretary at saka yung isang Si text, Ali po. nalaglag na sila. Si Ali nandyan, si Ali. I hope malinaw ang signal mo. May prayer request ka ba, Ali? Sis Ali, Alessandra Flores. Ayun.
So, wala po ba? Kung wala po, Ay, Kuya Jake, pwede po ba umabol? opo po. Ay, sige Yung bro. Go, ak- sige. Sige bro, sige tamang-tama. po. Sige po. Yung akin, ayun, na dagdag ko lang nga po yung bago kanina, yung sa muling bumalik, kaya muling ibalik ang tao sa pag-ibig. Pero yung ibabalik po ko, subukan ko po bumalik na sa church. Pero ayun din po. Actually, yung prayer request ko din po is still the same, magaya nung Hmm. nakaraan sa education, Opo. ayun, na makapagpasok po ako sa kolehiyo, pati financially, Hmm. pagdating na din po dun sa pag-aaral, pati more trainings pa po na na makapasok pa po ako sa mga training. Actually po, im, pinagpe-pray ko po talaga na share ko ng konti. Is makapasok pa po ako sa mga training sa gaya ng English, Bakit ba Mathematics, kasi? Filipino, pati Braille training Sorry po. po. Tapos nagkataon po Hmm. na may nag-chat po sa akin na inaaya niya po ako bigla. Nagulat po ako na ka-ministry ko din Kuya Jake dun sa By Grace Guidelight Fellowship po. Na inalok niya po ako, "Uy, Mm, Pao, mm, mm. baka gusto mo umatin dito. Braille and Abacus training yan. Two-part program siya. Yung una online, yung una face-to-face. Ay, Hmm. yun, napagulat po ako kasi, ayun, praise God, kasi isa din yun sa talagang pinagpe-pray ko na Braille training. At bukod pa po dun is salvation para sa family, pati ano pa po ba, yung restorations po ng relationship, lalo na sa mga ka-conflict po ng pamilya ko, ganun po. At ano pa po, meron pa po sa health, ayun po, share ko lang din po. Actually, ang dami pong nagsasabi sa akin na ang taba ko na daw po tingnan, ganon. Tapos nung Mhm. I'm not, familiar po ba kayo sa Tanglaw Bible po? Ayun po, sa app na yun Mhm. ng The 700 Club Asia po yun eh. Nagulat po ako sa devotional about exercise. Tapos sasabi ko, naku, mukhang sign na to. Hmm. Kailangan ko na talaga, mukhang over na ata talaga ang timbang ko, ganon. Kaya ayun, na sa health, healing sa brain, sa brain tumor, pati makahanap ng time na talagang makapag-ehersisyo ko, pati mag-live na in a healthy way. At ayun, spiritual growth po na personally, pati sa paglago din po ng ministry po natin. Ayun po. At yun, prayer din po sa pinsan ko na si Piara Ellen Garcia, pati kay Kuya Jose Roa po. Ayun naman po. Pati kay, sorry po napadami, pero kay Ate Mika Mina po na naway matapos niya po yung NBRC din at talagang maging benefit po sa kanya ito. At ayun lang naman po. Hallelujah. Okay, wala na po mga habol? Wala na po? Ayan. So, kung wala na po, tayo na po ay dumako sa ating prayer request. Ipagpe-pray na po natin ang inyong mga prayer request and diretso closing na rin po tayo. Ayan. So, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, Lord. Salamat, Lord, sa araw na kami po, Panginoon, ay nakapag-devotion ngayong araw na ito, Lord God. Salamat, Lord, at kami po nakapag-aral ng iyong banal na salita, Lord God. Ang kahalagahan, Panginoon, ng relationship namin sa iyo, Panginoon, ang tinuro mo sa amin, Lord. Huwag niyo nga pong hayaan, Panginoon, na ito po ay maagaw ng kaaway, Panginoon. Yes, Lord God. Nawa ho, Panginoon, ay matutunan namin na mas bantayan pa ang aming mga sarili, Panginoon. Lord God. Yes, Lord. Nawa, Lord, ay matutunan po namin, Panginoon, na alagaan, Panginoon, ang aming sarili, especially sa spiritual life, O God. Nawa, Lord.
ay marami pa po kaming matutunan, Lord, sa mga pastors, sa mga spiritual leaders, Panginoon, na nagga-guide sa amin, na ginagamit mo, Panginoon, upang magkaroon po kami ng word, Panginoon, na siyang magagamit po namin sa pang-araw-araw habang kami nabubuhay sa buhay na ito, habang kami naglalakbay sa buhay na ito, Panginoon. Yes, Lord God, maraming salamat nga po, Panginoon. Yes, Lord. At pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin, sinasamba ka namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Lord, narito po ang aming mga prayer request, Panginoon. Mga hiniling po namin, Panginoon. Una sa lahat, Lord, kay Bro Kirby, Panginoon, kay Kirby. I-bless nyo po ang kapatid po namin ito, Panginoon. Huwag nyo po siyang pababayaan. Nawa, Panginoon, ay maging malusog po siya lagi, Panginoon, sa pang-araw-araw. Bigyan niyo po siya ng katatagan at tibay, lakas ng loob, Panginoon. Una, na ipaglaban ang kanyang sarili, Panginoon, ang kanyang future, Lord. Nawa may mga taong tumulong po sa kanya, Panginoon, upang nang sa ganon, Lord, ay makamtan na po niya, Panginoon, yung nais po niya, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, yung goal po niya sa kanyang buhay, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Lord God. Every day may revelation ka, Panginoon. Hindi po namin alam, Lord, baka isang araw, Panginoon, ay mabuksan, Panginoon, ang puso at isip ng kanyang mga mahal sa buhay, upang nasa ganun ay tulungan siya, Panginoon, na makapag-training, makapagtrabaho, o kung ano man ang plano niya sa kanyang buhay. Nawa, Lord, imbes na maging hadlang po, Panginoon, ay maging supportive nga po sila, Panginoon, sa kanya. Yes, Lord, wag mo po siyang pababayaan, Lord, at ang kanyang mga prayer request, especially sa kanyang mother na nasa ibang bansa, Lord. Ang mother po ng kapatid po namin ito, si Kirby. I-bless niyo po ang kanyang business, ang kanyang work, Panginoon. At wag niyo po siyang pababayaan, O God. Naway maging healthy po siya palagi at ilayo mo po siya sa anumang aksidente, disgrasya, Panginoon. Anumang uri ng panganib, Lord. Lalo na siya ay malayo po kay Kirby. Siya ay malayo po sa kanila, Panginoon. Yes, Lord. Dalangin nga din po namin si Bro Paulo, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung pag-aaral po niya ng Braille, Panginoon. Yung plano po niya, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito isang magandang opportunity nga po para sa kanya, Panginoon. Yung pangarap din po niya makapag-aral ng college, Lord. Why not, Lord? I-provide nyo nga po, Panginoon, ang kanya pong mga kasagutan sa mga needs po niya, Panginoon, especially the financial, Lord. Walang imposible sa iyo, Lord God. Nawa, meron kang mga tao na pwedeng gamitin, Panginoon, upang matulungan po siya, Panginoon, sa especially sa kagustuhan niyang pumasok sa Philippine Normal University. Kung pala rin, Lord, why not, Lord? Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-provide, Panginoon, ng kasagutan ng pinansyal, Panginoon, pati na rin po sa spiritual, Lord, spiritual na buhay po niya, Lord, na bilang naglilingkod sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy nga, Panginoon, na magamit mo po siya, Panginoon, especially sa mga tao po na binabanggit po niya kanina, no, siya po, Panginoon, ay nagsisharing, Lord, yung mga nawawalan ng pag-asa, Panginoon, na patuloy mo ngang gamitin po siya. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa answer ng prayer, Panginoon, na siya po ay maging productive as a Christian araw-araw. Binibigay mo na nga po ito sa kanya, Panginoon, at patuloy nga, Panginoon, na wag mo po siyang pababayaan, Lord God, sa kanya pong mission, Panginoon. I-bless nyo din po ang kanyang health. Nawa, Panginoon, tong brain tumor, Panginoon, ay tuluyan na nga pong maalis po sa kanya, Panginoon. In Jesus' name, Lord, dinadalangin po namin, Lord. Dinadalangin at dinideklara po namin na pinagaling mo na po siya, Panginoon. At pati na rin po yung katabaan, Panginoon, yung sinasabi po niya, Panginoon, yung pagtaas ng timbang, Lord. Nawa, Lord, ay
magkaroon nga po siya ng time para mag-exercise, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-set, Lord, ng mga reminders para sa kanya. Why not, Lord? Walang imposible. Panginoon, pakilusin mo ipakilusin mo nawa ang iyong anghel de la guardia, Panginoon, na siyang kasama niya everyday, Lord, upang paalalahanan po siya kasama ng banal na Espiritu, Panginoon. Ano man ang kanyang mga plano sa buhay, Panginoon, ikaw po ang sumama sa kanya, ikaw po ang magbigay ng grace sa kanya, Lord God. Maraming salamat po, Diyos. At kanyang pinsan si Ellen Piara Garcia, Panginoon, na yung healing para sa kanya, Lord, ibigay mo po ito sa kanya. Kay Hansi Jose Roa, Panginoon, yung healing po para sa kanila, Panginoon, emotionally, Lord, physically, kung may mga nararamdaman din po sila, Panginoon, sa kanilang pangangatawan, pagalingin niyo po sila mula ulo hanggang paa. Especially sa mga nade-depress ngayon, dala ng iba't ibang problema, emotional sickness, Panginoon, yung pagiging suicidal mind ng ibang tao, Panginoon, especially, Lord God, sa mga kapatid po namin na mga may kapansanan, Lord God, na nawawalan na ng hope. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. I-bless niyo po sila sa kanilang health, emotionally, Lord God. Nawa ay ibigay mo po, Panginoon, ang panibagong pag-asa para sa kanila. Masilayan nawa sa kanilang puso ang panibagong pag-asa, na ang pag-asa na yun ay dahil sa pagtitiwala sa iyo, Panginoon, at hindi dahil sa mundo. Yes, Lord God. Maraming salamat po, Diyos. At dalangin po namin, Lord God, si Ate Aileen, Panginoon, i-bless niyo po siya bilang isang leader, bilang isang leader ng ministry ito sa TECM. Naway magampanan niya ng maayos ang kanyang pagtatrabaho dito sa ministry, Lord. Huwag mo po siyang pababayaan, Lord God, sa kanyang health, Lord. Maging healthy po siya lagi, Lord. Naway matupad po ang kanyang mga pangarap, Lord God. Ang kanya pong mga takot, tanggalin mo po yung mga takot na siyang nagpapahina po sa kanya, Panginoon. Tanggalin mo po ito kung ito man gawain ng kaaway, Lord God. Ilayo mo po siya rito, Panginoon. Yung plano niya na pagpunta sa NBRC, Lord God, na i-bless mo po siya, Panginoon. Yung kung ano man yung plano niya sa buhay, Panginoon, na kung paano po siya magsisimula, ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-guide po sa kanya, Panginoon. Huwag mo po siyang pababayaan sa lahat ng oras, Panginoon. Nawa, tulungan mo po siya, ingatan mo po siya, Panginoon. At yung kay Nanay Minda, Lord God, salamat sa pagpapagaling sa kanya, Panginoon, at patuloy na pagre-recover po niya, Panginoon. Salamat sa good health, sa kanyang napagdaanan, Panginoon, ay sa kabila ng kanya napagdaanan ay binigyan mo pa rin siya ng panibagong pag-asa at malusog na pangangatawan. Patuloy nga, Panginoon, na mag-improve po siya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord God. At ganoon din po ang aming mga magulang, Lord God, sa family ni Paulo, Panginoon, yung relationship sa ibang tao, yung broken relationship, nawa maayos po ito, Panginoon, sa hindi magandang, yung mga hindi magandang relationship ay ma-fix alang-alang sa pag-ibig sa iyo, alang-alang sa presensya ng banal na Espiritu ay maliwanagan ang bawat panig at sila'y magkakabati na, Panginoon. Ganon din po ang ating pong mga kapatid na nasa ibang bansa. Ang kapatid ni Ate Aileen, na si Ate Beng na nasa Dubai, at ang aking ate na si Ate Melanie nasa Saudi, Lord. I-bless niyo po sila, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa anumang uri ng kapahamakan. Sa nanay ni Kirby na nasa Cyprus, Panginoon. Yung mga pinsan din niya na nasa ibang bansa, Panginoon. I-bless niyo po ang mga mahal po namin sa buhay na malalayo po sa amin. Iligtas niyo po kami. Iligtas niyo po sila sa anumang uri ng kapahamakan, Lord God. Sa anumang panganib, ilayo niyo po sila, Panginoon, lalo na't sila'y malayo po sa amin. Ikaw lang po, Panginoon, ang nakakaalam kung ano na po yung kalagayan po nila sa mga oras na ito. Nawa sa mga oras na ito, Lord God, ay patuloy
na sila po ay protektado ng kanilang mga anghel de la guardia, Panginoon, na wala po, Panginoon, na anumang hindi magandang hindi magandang mangyari. Wala nga po, Panginoon, hindi nga po, Panginoon, magwo-work ang kaaway sa buhay po nila, Panginoon, sa kahit na anumang aspeto, Panginoon. Lalo na, Panginoon, iba't ibang tao ang kanilang mga nakakasalamuha dahil ibang bansa, ibang lahi, Panginoon. Nawa, Lord, iligtas niyo po sila sa anumang uri ng panganib. Lord, sa pagtatapos ng gawain ito ngayong gabi, sa devotion na ito, gabayan niyo po kami sa aming pong pamumuhay, sa aming pagtulog. Ilayo niyo po kami sa mga masamang panaginip at masamang espiritu, Panginoon, sa mga anumang gawain ng kaaway, Lord God, na lalo na sa masamang panaginip na pwedeng makapagpa-overthink sa amin, pwedeng makalason sa aming isipan. Ilayo niyo po kami sa lahat ng ito, Panginoon. Yes, Lord. At sa mga hindi naka-attend sa gawain na ito, i-extend mo po ang blessing para sa kanila at sa kanilang pamilya, Lord God. At nawa ay ma-receive po nila ang grace, yung sanctifying grace, Panginoon. Ma-feel po nila, Panginoon, ang pag-ibig mo. At ganun din po sa amin. Patuloy nga po, ingatan mo po kami, Panginoon. Maraming salamat po. At pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin, sinasamba ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Salamat po. Amen. Thank you po kay Jay, Kuya Kerr, Sally. Please subscribe to our YouTube channel, The Enlightened Christian Ministry YouTube channel. Maraming salamat po. Yes.